Now for this problem, okay, sabi dito, determine the internal normal force, shear force, and bending moment at point C in the beam. So ito yung ito yung beam natin. Okay? So ito yung point C. So gustong ipahanap dito sa problem yung internal normal force, shear force at saka bending moment natin dyan sa point na yan. So what we do sa ganitong problem, 'di ba ginagawa natin class, yung step natin. So kung di mo pa napakinggan yung recorded discussion para doon, ilalagay ko rin sa description yung link ng discussion para doon. So yung para doon sa pagkuha ng internal resultant loadings. So this is just in 2 dimensions, So pakinggan mo yung recorded discussion para doon sa pagkuha nun. Okay, so para dito, what we're going to do here, ikakat natin itong beam kung saan nandun si point C. So andito yung natin, cutting plane. Okay? So dito, kapag kinat natin dito yung beam, mahati sa dalawa, itong left segment at saka itong right segment. So ikaw pipili kung anong gusto mong piliin, yung left segment ba or yung right segment. Yun nga, para makuha mo yung mga internal resultant loadings na to, normal force, shear force, saka yung bending moment. Okay? So dito, mas maganda, pili na lang siguro natin itong nasa kaliwa, kasi mas simple yung loading dito. Rectangular load to, Okay, pero simple lang din naman yung triangular load actually. So it will be up to you na lang kung ano yung mas gusto mo, So kung ang pipiliin natin ay itong left segment, ang magiging problema dito, kailangan natin class kunin yung reaction dito sa support at A. So para makuha natin yung reaction dito sa support at A, consider natin yung free body diagram ng entire structure. So para sa free body diagram ng entire structure, so ito ay roller. So meron tayong normal force, 'di ba, kapag roller. So pangalan natin tong NA, normal force at point A. And then dito naman kay hinge, meron tayong dalawang reaction dyan. Isang horizontal, isang vertical. Okay, pero actually, yung horizontal niya, magzi-zero kasi wala naman tayong ibang horizontal na force or load. Tama? So ito ay parallel force system lang. So para makuha natin yung NA, equilibrium ng parallel force system, dalawang equilibrium equation pwedeng gamitin. So summation ng forces, vertical summation ng moment. Pero para makuha mo si NA, ang kailangan natin ay summation ng moment. Mag-moment tayo kay point B. So summing up moment about point B is equal to 0. So yung clockwise ay positive. So dito class, distributed yung natin, mga loads natin. So ang una nating ginagawa, 'di ba, kapag may distributed load, class kinukuha natin yung equivalent point load niya, tsaka yung position ng equivalent point load. Para sa rectangular load, yung equivalent point load niya ay nasa gitna lang. Tama, nasa gitna ng distribution, in this case 3 meters. Nasa gitna ng 3 meters. And then, yung magnitude ng equivalent point load niya is yung area lang ng rectangle. So para dito sa rectangular load natin, yung height niya is yung 10 kilonewton per meter. And then yung base niya, let's say, is yung 3 meters. Kasi ang area ng rectangle, base times height lang naman. Tama. So base times height lang yan. Yan ay 10 kilonewton per meter times 3 lang. Sa ilan yan? 30. So 30 kilonewton yan kasi equivalent point load na yan. Tama? And then para naman dito kay triangular, yung equivalent point load niya, ang position actually ay kung nandito, 2L over 3 siya kung galing dito sa mas mahaba. Tama? Dito naman sa mas maikli, L over 3 lang. Yung L niya ay 3 meters din. Tama? Okay. So ang magnitude naman ng equivalent point load niya ay area lang ng triangle, 1/2 base times height. Yung base ay 3, yung height ay 10 din naman yung height niya. So 1/2 10 times 3. Tama? So 30 divided by 2, 15 kilonewton. So yun yung mga equivalent point load. Ngayon, again, yung position ng equivalent point load ng triangular, kapag dito siya sinukat, yan ay 2L over 3. So ang 2L over 3 natin ay, ang L ay 3. So 2 times 3 over 3. So 2 times 3 over 3, ilan yan? 2. So ito ay 2 meters. Okay, ito naman, kung mula dito susukatin, 1.5 kasi kalahati ni 3. Okay? Ngayon, mag-moment na tayo kay point B. So summing up moment kay point B, si NA, ang moment arm niya ay 3 plus 3. So ilan yan? 6. So NA times 6. Ikot niya ay clockwise, so positive. And then si 30 kilonewton, anong moment arm niya about point B? Ang moment arm niya ay 1.5 plus 3. Ilan yon? 4.5. Ikot counterclockwise about point B, so negative. And then yung 15 kilonewton naman,
ang moment arm niya is yung 2. Itong 2 na to, tama? Ikot niya ay counterclockwise, so this will be negative. So solving for NA, ang NA natin ay NA times 6 minus 30 times 4.5 minus 15 times 2 equal to 0. So ito ay 27.5 kilonewton. So ito na ngayon si NA. So pwede na nating i-cut no, dito sa may point C. So ang i-consider natin itong left segment. So drawing the free body diagram of the left segment, ito yun. So dito natin siya kinat, let's say kay point C. And then nandito yung meron tayong distributed load dito. Kasama pa rin siya dun sa nakat. Ang intensity no ng distributed point load ay 10 kilonewton per meter. And then dito kay point A meron tayong normal force dito. Okay, which is yan ay na-compute na 27.5 kilonewton. Okay, so dito sa kinat natin, meron ditong mga internal resultant loading. So yung mga internal resultant loadings natin, ibahin ko yung kulay. So meron tayo ditong normal force, pero yung normal force natin, no, by inspection, kung titingnan mo, wala siya, magzi-zero lang siya, no. So this is point C. So ito ay NC. And then meron din tayo ditong internal shear force. So dito, di natin alam kung pataas ba siya or pababa. So makikita natin mamaya dun sa may equilibrium equation natin. Pero dito, kasi ito 3 meters to, di ba? Yung distributed load natin 3 meters. So 30 yung equivalent point load niya. So mukhang dapat pataas nga talaga si VC para tulungan niya yung 27.5. Okay, and then aside dyan sa dalawa na yan, meron din tayo ditong bending moment. So yung bending moment natin dito, ang direction niya, dapat i-oppose niya tong moment nitong dalawang forces na to. So actually, yung NA, ang moment niya clockwise, 27.5 times 3. Ito naman, yung distributed natin, load, yung equivalent point load niya, 30 times 1.5. Ilan ba yung mas malaki doon? Yung mas malaki doon? Kasi ang tutulungan syempre ni nung bending moment natin dito kay point C is yung mas maliit yung moment. So 27.5 times 3, tapos yung isa, 10 times 3 times 1.5. 45. So ang tutulungan niya is yung moment ni NA. So si NA ay clockwise. Yung ikot niya about point C. So dapat clockwise din C. Mache-check naman natin no doon sa equilibrium equation. So ito ay bending moment at C, no? Ayan. So dito, pinapahanap si normal force, si NC yan, VC, shear force, bending moment, si MC. So dito, obvious naman na si NC ay 0. No? Kasi kapag nag-summation ka ng forces horizontal equal to 0, lahat ng pakanan ay positive. So si NC, wala naman siyang kasama na horizontal. So ang NC natin ay 0 lang. So yung normal force at C ay 0. By the way, para makuha pala natin itong tatlo na to, kailangan lang natin yung tatlong equilibrium equation. So this is the first equilibrium equation, summation ng forces horizontal. Ngayon, para doon kay VC, pwede natin gamitin yung summation ng forces vertical at ng equal to 0, lahat ng pataas ay positive. So dito si NA ay pataas, so positive 27.5. Si 10 kilonewton per meter, kailangan mong kunin yung equivalent point load niya. Ang equivalent point load niya actually yung kanina, yun din, no? Kasi doon din naman siya nakat sa 3 meters. So 10 times 3 lang din yan, 30 kilonewton. Okay, yan yung equivalent point load. So pababa, no? So yan ay minus 30. And then si VC ay pataas, so positive VC is equal to 0. So dito ang sagot ay 2.5 kilonewton. So positive yung lumabas. Ibig sabihin nga si VC pataas talaga dapat siya. No? Tama inassume natin na pataas siya. So ito na yung shear force. And then lastly, para dun sa bending moment, so summation lang ng moment, dun ka kay point C magmo-moment mismo, di ba? Para hindi kasama si VC. Okay? So summing up moment about point C equal to 0, lahat ng clockwise ay positive. Okay? So si NA, ang moment niya about point C ay 27.5 times 3. Yun yung moment arm niya, itong 3. Tapos ang ikot niya ay clockwise sa positive. Si 30, yan yung equivalent point load ng distributed load natin. So 30 times yung moment arm niya. So siya ay nasa gitna ng 3, di ba?
So yan ay 1.5. Ikot niya about point CI, counterclockwise, so this will be negative. And then yung MC natin, clockwise yung inassume natin, so plus M sub C. Yun yung bending moment natin. It's equal to 0. So solving for M sub C, so 27.5 times 3 minus 30 times 1.5. So this is 37.5. Positive lumabas, big 7 tama inassume natin for M sub C. So ito, ang unit nito, moment ito, so this will be kilonewton meter, no? So this is the bending moment. So ito na, no, yung internal normal force, internal shear force, saka internal bending moment natin sa point C.